Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ang panawagan ng taong bayan ngayon, dapat mapanagot itong si Cayetano. Unang-una, dapat palitan na to. Palitan ito sa pagiging Senate President. Kung pwede, ibalik uli si Soto. Ibalik uli si Soto. At kung gusto ng Senado na yung respeto ng tao mabalik pa, kasi sa ngayon talagang nasa lowest, sa totoo lang, nasa lowest ang respeto ng Senado. Wala. Narirespeto na lang ang Senado dahil kila Risa Hontiveros, Calibam Aquino, Kiko Pangilinan, at least, nandyan pa si Tito Soto, sila Lacson, sila Gatchalian, at least yung magkapatid na Tulfo, at least si Lito Lapid, at least si Subiri at saka si JBR Sito kahit na nag-neutral yung dalawa. Pero pag tiningnan mo itong mayorya ngayon ng Senado, yung nagmi-meeting na yun kagabi, tingnan mo naman. Yung mga may kaso ng plunder, yung mga may kaso ng anomalya sa flood control, Villanueva, Jinggoy, Estrada, yung mga yung traidor na oportunistang balimbing na si Loren Ligarda, na kahit siya hindi niya masagot, tinatanong ng media, habang ano pong masasabi nyo o ano daw po kayo? Naghihinanakit daw po sa inyo, masama daw po ang loob ni Soto. Alam niyo kung anong comment sa kanya ni Soto? At least sabi niya, nalaman niya, nakita niya kung anong klaseng tao si Loren Ligarda. Di ba? Imaginin niyo yun. Iyan yung nasa liderato ngayon ng Senado. Si Cayetano na ginagamit ang Biblia, ginagamit ang pangalan ng Diyos, and yet napaka-ipokrito. Yan. Yan ang ngayon mga kabunyog. Kung mananatili pang yan ang liderato ng Senado sa susunod na mga araw, wala. Talagang wala ng respeto ang taong bayan sa Senado bilang institusyon. Napakasaklap. Kasi ang tayong mamamayang Pilipino, hindi dapat mawala ang respeto natin sa mga institusyon natin. Pag nawala na ang respeto natin sa mga institusyon natin, ang demokrasya natin ay masisira. Kaya nga ang COMELEC, hindi pwedeng mawala ang respeto natin sa COMELEC. Kasi yan yung nagpapatakbo ng eleksyon. Ganon din ang Kongreso. Ganon din ang Kongreso. Ang Senado, bastion of democracy. Ngayon, tapos ganyan yung ginagawa ng mga yan. Garapalan ang ginagawa nila. Maipagtanggulang si Sara. Maipagtanggulang ang mga Duterte. Maipagtanggulang ang kanilang mga kapwa-senador na may mga kaso ng anomalya. Ganyan ang Senado ngayon. Grabe, itong lideratong ito ng Senado, grabe ito. Makikita mo si Amy Marcos kagabi, nagsasalita, nagla-live din. Masusuka ka talaga mga kabunyog. Kaya ito sa tingin ko, itong si Cayetano dapat imbestigahan ito. Kasama ito sa dapat imbestigahan. Imbestigahan ito. Obstruction of justice, ang lahat ng ginawa nito tungkol kay Bato, wala daw kasing warrant of arrest si Bato. Wala daw valid na warrant of arrest si Bato. Sino? Tatanggapin niya lang daw pag ang warrant ay galing sa lokal na korte. Pwede bang ikaw ang masunod? Ikaw ba ang mag-i-interpret kung valid ang warrant ni Bato o hindi? Hindi naman ikaw. Executive ang magde-decide niyan. Senate President ka. Legislative ka, lawmaking ka. Sino ang nag-i-enforce ng batas? Ang nag-i-enforce ng batas ay ang executive. At ang chief executive ay ang president. At ang law enforcement agencies natin ay ang NBI, ang PNP, ang CIDG. Yan ang ating mga law enforcement agencies. Bakit hindi niya yan sinusunod? Sino siya? Dahil ka lang Senate President ka? Hindi yun. Sino ka para ikaw ang mag-decide kung ang warrant ay valid o hindi? Kahit Senate President ka, hindi ikaw yun. Kayo ang tagagawa ng batas. Lawmakers kayo. Hindi kayo law enforcers. Ang nag-i-implement ng batas ay executive. Kaya wala talagang option ng executive kundi i-implement yan. Ang president ang chief executive. Pagdating sa foreign policy, president yan. President yan.
Dapat bang sundin, kilalanin yang warrant na yan? Sinong magdidetermine yan? Senate? Hindi. President. Tatanungin niya ang Justice Department, ang Justice Secretary. Ano ang sinabi na ng Justice Secretary? Ang sabi ng Department of Justice, valid. Pwedeng valid ang warrant of arrest na yan. Pwedeng arestuhin si Bato at isurrender sa Interpol. At ang Interpol isusurrender sa ICC. Malinaw ang sinabi ng Department of Justice. Sinong masusunod? Department of Justice o si Cayetano? Oh, hindi si Cayetano. Kahit Senate President siya. Kapag ganyan na ang nangyari, siya na ang nag-i-implement ng batas, magbe-breakdown na ang ating order. Wala na tayong order. Kasi dapat sila, lawmaker sila, tagagawa sila ng batas. Ang implementation ng batas, execution yan, executive. Sino ang magi-interpret kung anong tama ang batas na yan o hindi? Department of Justice. Sino na ngayon ang huhuli, mag-aaresto? DILG, PNP, NBI. Yan yun. Yan yung kaya itong sino si Cayetano? Dapat ito, imbestigahan ito. Yang ginagawa niya na yan, obstruction of justice na yan. At pwede na yang kasuhan sa ombudsman, sa totoo lang. Mag-usap-usap nga kami nung nila Attorney Marvin Aceron. Pag-aralan ito. Yung ginawa ngayon ni Ruben Padilla, pag napatunayan yon, itinakas niya si Bato, obstruction of justice. Itong ginagawa ni Cayetano, obstruction of justice ito. Kayo na mga senador, nag-o-obstruct kayo sa pagpapatupad ng justice. Kahit pa senador si Bato, no man is above the law. Malinaw naman yan. Malinaw yan. Ang immune lang from suit at ang immune lang from arrest ay ang president. Malinaw sa Constitution yan. Ang senador at ang mga members ng House of Representatives, immune lang sila from suit kapag ang kaso nila ay below 6 years ang imprisonment kapag nakasesyon ang Senado or ang Kongreso. Yan lang. Kaya ito mga kabunyog, dapat isama ito sa iniimbestigahan. Isama ito sa imbestigahan si Cayetano. Kung pwede pa nga si Ruben Padilla. At kung mapatunayan, nag-o-obstruct sila ng justice, kasuhan ng mga ito. Yan mga kabunyog. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.